presentation mo, yung tinatawag na progressive revelation. Ngayon, applicable pa po ng progressive revelation na ito kapag nung pinag-uusapan natin yung 7 seals o revelation of the 7 seals. Kasi may sinabi si Brother Branham na don't put any interpretation of this book. It's already interpreted. Mabasa natin yan sa page 16, paragraph 106, doon sa bagong 7 seals. Pero pag sa lumang 7 seals, nasa page 19 yan. Kasi po, meron pong sinabi si Brother Branham na sa message na Evening Messenger, paragraph 82, the only way that we can be sure if anything rises among us that contrary to this revelation, then it's wrong. Yan lang po mga kapatid. Na-record book niya, pero na-open out sa computer. Pero, wala siyang kontra. Okay? Continuation siya. Kasi, the prophet, when he opened up these mysteries, it is for us to walk in. It doesn't mean he stopped. We stop. Get the picture? We continue from where we left off. Yun ang sabi niya. So, mayroon akong nipong quotes. Yung iba, hindi ko na maalala kasi hindi nakalagay dyan. Pero, nabasa ko noon. So, ganito. Hindi siya kumokontra. Unang, continuation siya ng binuksan niya. Tapos, ang importante, hindi siya kumokontra rin sa Bible. So, itinalaga na hindi para sa bride church yan. Higit, kasi namatay siya, di ba? Higit pa doon sa naipaliwanag niya. Kasi, hindi magiging message period ang bride. Magiging message class. Magkakaroon siya ng unawa ng perfection. Hindi tawag na rapturing faith. May sinabi si Branham, kung ano meron tayo yun, hindi pa yun sapat. Sinabi niya, tungo yan sa 17. Ibig sabihin, hindi tapos yung 17, yung lifetime niya. Hindi doon. Yung sinabi namin yan, Perhil, nakakaba yun, na it's about the rapture, the date and hour. Meron ka iba. Okay? Kung meron kang libro ni Owen Jorgensen, marami siyang quote, pwede mo buksan yan. Yung 7 seal, 7, yung 1 to 6, madali lang ikaw. 7 seal. Wala po kayo yung mag-aral tayo. Lahat na pinag-iikot mga kailangan sundalo natin ng Panginoon ko po ito. Lahat po yan, kulay sa revelation sa 7 seal. Ngayon po, kasi kung applicable po yung may tinatawag na progressive revelation. Applicable. Ang wording, manifestation. O, meron pa dyan, unwritten word. Dagdagan ko, hindi ko nabanggit kanina. You shall prophesy again to many nations, tongues, and people. Yun ba ay repeat ko o bibigyan ka direct ng Diyos na revelation? You will receive a prophet's reward. If you receive a prophet, you will receive a prophet reward. Kung ano yung dealing sa kanyang Diyos, magiging dealing yan ng bride. So, parang lumalabas na ang message ay parang tipo na sa mga kapatid. Pag sinabi pa natin, Brother Francis, na progressive revelation, ito ba'y isang kaunawaan sa Biblia sa iyong panahon na labas sa spoken word, labas sa revealed word, labas sa kaunawaan ng 7 seals, yung bang progressive revelation mo ay out ba siya doon at hindi galing doon? Yun pa ang ibig sabihin ng progressive revelation mo. Yun muna. Kung letra for letra, pwede ka gumawa na salita na hindi mo kailangan paukahin ng wording. Number 2, pero kung regards sa labas, which is against, hindi. Kasasagot ko lang kanina, hindi siya kontra. Continuation nga siya. Kunwari, 7 churches, you build upon the top. You build upon that foundation. Pangalawa, yung bang sinabi mong progressive revelation, ito ba ay mystery o mystery o hindi naman siya mystery at hindi mystery? Isa lang itong opinion o kaisipan. Roman candle, continuation comes from God. Hindi ito opinion kasi sabi nga ng prophet, nabibindicate siya ng urine to him. Alam niyo urine to him, pinabagay ng prophet, di ba? Hindi milagro. Kasi kung milagro, marami ng ibang nabindicate. Pero ang pang-vindicate natin ay written word. There are times spoken word na may vindicate ng written word. They will go hand in hand. Diba? Ako na malis. So, kung hindi ito opinion, at hindi rin ito, sabi mo, punctuation ng Roman candle, ibig sabihin, nakapaloob sa 7 church ages.
at sa doktrina ng Seven Churches. Tama po, Brother Francis, sa bagay na ito. Ang progressive revelation na sabi mo na pwedeng ibigay sa inyo na constitution, anong talata sa Biblia mo ipapasok dahil ang mystery ipinasok sa 10.7. Anong talata naman ilalagay mo ang progressive kung yan ay mystery kung nakapalog sa mystery? Yung pinoto kanina, pagkatapos ng 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, that's the bride, that's John's anointing. And you will prophesy again to many nations, towns, and kings. Isa ko pang pinote, yung prophet's reward. Ang prophet's reward ay hindi bilang parot, no? Ang prophet's reward, he will experience the same fellowship the prophet had with God. Hindi ka lang sikat, hindi ka lang star messenger. Sabi ko nga kanina, if I will minister, yung star na bumaba para mapunta ka kay Kristo, hindi mataas, bumaba eh. So, you are a messenger, but you're not a star in the age. Hindi ka kilala. Pero you experience the same 70 yung relationship with God. Okay? So, yun yung sinasabi ko na continue. Yan na, that's na lang. Sige, Brother. Papitan mo lang ako. Ngayon yung sinasabi mo na yung progressive revelation na hindi lang parang parot. Ibig sabihin, parang kang CD. Ano lang na record, ulitin mo. So hindi ka ganun, di ba? Tama ba? Na hindi tayo parang parot na pag nagpo-quote tayo sa prophet, parang parot. Parang ganun, di ba? Parang ang ministry mo ay verbatim ministry lang eh. Okay, ganito yung sa akin, Brother Francis. Yung sa kapahayagan na yan na tayo ay hindi parang parot. Dito ba, Brother Francis, sa progressive revelation, nung sinabi doon na eat the book and prophesy again, yung bang sasabihin mo at ipapangaral mo para hindi ka maging parot, bunggo ba sa letrang kinain mo ayon sa nakasulat sa libro? Yung book, una, siyempre, yung Bible. Pangalawa, yung mga unwritten, which is yung mga paliwanag ng ministers at ng propeta. Ang pagkain yan, yan yung una, pinatunayan mo sa Bible at in-apply mo sa buhay mo. Yan yung pagkain nun, okay? Hindi yung bunggo. Hindi yung bunggo. Kasi muna, mag-informe sa buhay mo. Then pag nag-manifest, lalabas ang mismong bibig mo. Pero hindi kinakailangan kopya-kopya. Sabi ni kanya sabi, no! Sabi ng Panginoon. Ayun. Pagkakaroon ka ng ganyan, yung iba kasi, dahil sa tayo denominational. Sa denomination, kung nila yung start, yung reformer nila. Kung ano yan, kahit hindi na i-quote si Luther, kung ano yung kapot nila, doon na sila. Dahil yung isa iba, pag-quote ng propeta, kailangan makuha natin yung experience, yung life nun. Hindi lang yung dead letter. Yan lang. Ganda lang nga. Actually, maganda doon sa usapin, ano. Kasi, yung katapusin, ano ba yung pupuntahan lahat hanggang doon sa katuparan? Makikita naman natin yung sa Romans chapter 8, verse 29, sabi doon. At yung mga nakilala na nung una pa, ay itinalagan niya to conform into the same image of likeness ng ating Panginoong Espiritu. Amen. Ngayon, paano, ano yung progressive revelation ng mensahe na dadalig ka doon sa layo ni ngayon? Certain three stages of grace. Justification, sanctification, at sa baptism ng Holy Spirit. Walang ibang parang ng Diyos na sinasabi ng mensahe nito para kayo maparating doon sa layo ni ng Diyos ngayon na maging katulad siya ni Kristo. Ang nawa ko sa tinatawag na progress. Pag sinabing progressive, hindi malago. Pero yung paglago ko, dapat may fullness yun. Alin ang fullness, yung sinabi ni Pastor Arevalo na hanggang mabuti daw natin yung laki ng pangangatawan ni Kristo. Ano po yun? Halimbawa po, ang mensahe ng prophet, dapat maabot natin revelation ay 100%. Eh kung nasa 70% ka lang, dapat mag-progress ka. Pero kung maabot ka na ng 100%, fullness na po yun. Hindi ka na maaari mag-progress pa dahil yun na po ang pinaka-peak na. Tulog ka na.